Ano ang meron? Kaya ako yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Report ng Manila po. 700 more or less containers. 2 to 3 months, may nakapasok po, mga padating at nakalabas na walang nakakalam kundi sila lang. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga. Meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report, parang sinasabi na idamay mo si Senator Sani Trillanes. May nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Ano na siya na... Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stock, sa dami pong dumadaan sa custom during the past administration. I could not accept that, kayo lang Mr. Sir. musika guys. Panoorin nyo itong video na to. Yung mga Reaction lang tanong tayo. kong bumanot, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirma at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Apo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoo na sa maximum security compound po kayo ng Bilibid? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Bilibid Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? Ito ma'am, more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. At, ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drug? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimony sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Ito. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Acerto ngayon? Yes. Dahil sa pagtistigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya po yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Acerto? Si Colonel Acerto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Acerto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtistigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yun pa rin ang posisyon mo? Yes. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed? Ano ang meron? During the time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have my life together with my family. Alam ko si Colonel Acerto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At nasiaamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa kung si Colonel Acerto ang sabihin ko dahil alam kong hindi kami mag-away ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Acerto. Kaya lang hindi ko masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtatago. In fact, nung honor yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam na susunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo?
Pero common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, finance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese na kayo, hindi ko mano kung Yu or Uy or Li. Sa tagal Ay. ko kung hindi na nakabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makukontak mo ba siya? Sana Your Honor pumayag. Palagay ko makukontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry, so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing, or we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all these statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated if possible in order for us to be able to build the case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Akop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Villera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nakita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abillera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kaya Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abillera sa iyo. Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abillera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Man Scarpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa custom? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit po dito na mayroong shipments sina Michael Yang, Pulong Duterte at Atty. Mascarpio, at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abillera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan ko. Your Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi kasi nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abillera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis sa makalabas. Pwede mo bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate ni Mr. Abillera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abillera? Missing containers.
Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang inihiling kayo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ang nanguhuli. O nag-alert. So, ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan ang gagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na po akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. Opo, Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Lilo Abillera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ang company ng China ng kumpanya. or importer. Pero yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments ng tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during that time. Nasa posto, pero alam ko custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan. Pero ayaw ko na pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ako may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano naman ang memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albania binigyan po ako ng order. Yung tungkol doon sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Acerto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami nagmi-meeting ni Colonel Acerto at saka si Colonel Pardo. Dahil na sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka meron naman silang maitutulong tungkol mag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Ano po ba siya? Si Colonel Pardo, Your Honor, the late Colonel Pardo, wala na ngayon. Dati po yung mali ni Colonel Acerto sa IDSOT, PAOK PF. Dati rin po siya ang director mismo ng PDEA. Nang alin? NCR, PDEA. NCR, PDEA. Opo. Okay. Yung shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano lang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapagdit sa custom? Hindi. Hindi po. Matatala mo pa ba kung sino ang mga opisyalis dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading
ay mga damis. Sino ba talaga ang tunay na may-ari? Sa pagkaalam mo. Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punichi. Punichi. Okay. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichi naman, sinabing si Mayang. Paano mo naman nakilala na si Ponichen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barak na taga-Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para lugan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Ponichen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, huwag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila months kulong at may kilyang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong at saka si Atty. Man Scarpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong one is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw na contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binis si certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binis Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na huwag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakalam ko lang po, ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon Tabloid. sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Glory Bond Committee. Ano no? May kasama. May kasamang staff ng Glory Bond Committee ng Senado. Nampa ka. Opo. Mr. Guban, Sabi nyo guys, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, may stop daw para ng Blue takutin Ribbon. ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate. Yun po ang nagpakilala ko na yung staff ng Glory Bond. Yun ang kumatok at nagsabing Glory Bond to. May saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yun, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor, hindi ko na matandaan yung pangalan, pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, nasaan na madala? At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Glory Bond, nandun yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo, i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Huwag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay, paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Mike Hilliard, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa press club. Sa kanya po yung galing yan. Si Paul Gutierrez ang nagsabi nun. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang mediaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at sa kanila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya nakukonfirm po mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman,
Wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Ako. The next to interpret is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jeepney S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo profiling and recording of importation of goods as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangan kinausap? No, ikaw ang kinausap nila Henry, ikaw ang kinausap nila Nilo Abilera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po yung meron ka para kausapin ka nila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, ang halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ng PDEA. So alam nila na decision or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin sa mga panahon ito,